And attorney, sa muling pagpapatuloy ng pagdinig sa mga flood control projects sa Senado, ano po ang dapat nating asahan? Well, ang una nating aasahan ay makapagdagdag, 'di ba? Doon sa alam na natin, 'di ba? Madami na namang mga lumabas na mga resulta ng investigasyon, hindi lang ng Senado o ng Kamara, pero pati ang ICI. Umabot na nga tayo sa punto na meron ng mga sinampang mga reklamo sa harapan ng Ombudsman at ng DOJ. At kanina si Pangulong BBM, sinabi na niya na bago daw magpasko, meron ng makukulong dito. Bago yan, si Ombudsman Remulla, sinabi na bago mag-November 25, meron ng maipa-file ng mga kaso sa Sandigan Bayan. So, madami nang lumabas So, ang kaasahan natin sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, meron pa bang bagong maipapalabas dito? Kasi parang sa kalukuyan, madami pang mga proyekto, madami pang mga pangalan na sangkot pero hindi pa nadidikit dito sa mga investigasyong sinasagawa. So, ang aasahan natin dito, yung mas buong kwento dito sa korupsyon na ito ay sana unti-unti pang lalong maipalabas at maipahayag dahil sa totoo naman, yan naman ang panawagan ng taong bayan. Ilabas ang buong kwento, kung sino mang ang masangkot, kasuhan at panagutin dahil sawa na tayong lahat 'di ba, na bilyon-bilyon pala ang ninanakaw sa kaban ng bayan habang itong mga opisyal na ito ay hindi naman humaharap ng anumang pananagutan kahit na ilang taon na palang nangyayari itong ganitong klaseng kalokohan. So ako, yun ang expectation diyan. Lumabas lalo ang buong katotohanan at maging simula ito ng isang tunay at maayos na proseso para mapanagot ang kailangang managot. Attorney Barry, baka may info kayo kung sino itong sinasabing witness na ilalabas ni Senator Ping Lacson. May idea ho ba kayo? May chismis na chismis dito. Baka mamaya mali. Oo nga, sir. Maganda siguro, iintayin na nga lang natin. Pero eto, speaking of tipo, parang ito si Senator Amy, maraming alam Ang dami niyang sinasabi sa mga interview no? May sinabi siya na kesyo magbabago ng statement daw si Orly Gutesa. Si Gutesa. Oo, tsaka meron pa kayo sinabi about kay Zaldico. Zaldico na former Representative Zaldico. Oo, sinabi niya na hindi na lalabas or parang ang dami. Sabi niya lalabas, tapos dininay naman ngayon ni Senator Lacson. So, parang ang dami ho niyang parang info. ano ba talaga, no? Oo. Ano tingin niyo ang basa niyo dito sa ginagawa? Parang pinapangunahan ho ba niya? Parang nasa level ni Montulfo yata si Senator Amy di ba? Puro kwento, puro turo. Pero again, hindi natin alam kung saan nangyari yan. Madali naman kasing gumawa ng kwento, di ba? Madali naman kasing maglabas ng chismis. Sa totoo lang, sa mundo naman ng politika, madami ka namang maririnig talaga na kung ano-ano Pero ang hirap doon sa pinangungunahan mong ilabas o ikwento kaagad sa publiko na hindi pa nagkakaroon ng confirmation, nakakadagdag ka lang doon sa magulong usapan di ba? So ako, kung totoong merong kinukwento niya, attracts na daw itong si Orly Gutesa, babawiin na daw yung unang sinabi. Sabihin niya, labas niya, di ba? Kung ano ba talaga yung source niya, kung sinasabi niyang tinakot, kung sinasabi niya tinutukan daw ng baril yung asawa. Krimen yun di ba? Hindi na yun simpleng ordinaryong bagay di ba? Parang may pananakot na doon, meron ng cover up doon. Kung talagang meron siyang hawak na ebidensya dito, ilabas niya, di ba? Ilabas niya yung mga pangalan para ma-check, ma-verify at makita kung talagang totoo. Kasi kung hindi, parang ang lumalabas, ginugulo mo lang yung proseso. Gusto mo lang unahan yung lalabas sa aktual na investigasyon. Alalahanin natin, itong si Orly Gutesa, ito pa yung hanggang ngayon, meron pa ring issue na at nagkaroon na nga ng finding yung isang korte, di ba? Na hindi pala totoo yung pirma nung notaryo na supposedly nag-notarize nung kanyang sworn statement, yung kanyang affidavit. So ako, isang bagay yun na hanggang ngayon hindi pa napapaliwanag ng maayos. At ako, kung totoong harap si Orly Gutesa, isa yun sa mga dapat sigurong mabigyan ng maayos na paliwanag. So ako, yung mga ganyang mga sabi-sabi, hindi tayo dapat masyadong nagpapadala di ba? Hintayin natin yung aktual na resulta ng investigasyon, kung yung sasabihin sa hearing na under oath, harapan ng buong bayan, yan yung medyo mapapanghawakan natin at mapagkatiwalaan. Pero
kung mga haka-hakang ganito, tingin ko hindi yan nakakatulong eh. And last question, Attorney Barry Gutierrez, itong kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, what do you make of this? Di ba, may arrest warrant daw ang ICC para sa kanya na unofficial. At ngayon, ang gusto ng ICC, secret, hindi pwede. At ngayon, nakita natin na may picture si Senator Bato na napaka-religious niya ngayon. Oo. So parang nasa Cebu, di ba? Nasa Cebu siya, di ba? Meron siyang kausap na pare. Sabi niya nasa Cebu siya. Oo. Pero hindi talaga natin alam kung nasan siya. Oo. Kung talagang bagong kung picture nakabalik yun. na pero nasa Cebu siya at tumulong siya sa mga relief efforts sa Cebu. Attorney. Well, una, nagulat ako na nag-file sila ng application for TRO. Kasi nga, usually, mag-file ka ng application ng TRO kung meron ng utos, meron ng warrant. Wala pa nga eh. Diba? Sa kasalukuyan, ang batayan lang ng mga ulat na nagkaroon na nga ng warrant ay yung interview ni Ombudsman Boying Remulla, di ba, nung weekend. Hanggang ngayon, wala pa nga lumalabas. Mismong DOJ, sinasabi, wala pa silang natatanggap. Wala pa natatanggap ang PNP. Wala pang kahit na anong ahensya ng pamahalaan. Nagsasabi na meron na silang natanggap na ganitong kopya ng anumang warrant. So medyo premature yun. Pangalawa, di ba nung unang lumabas ng balitang to, sabi ni Senator Bato, handa siyang harapin para sumama na siya kay dating Pangulong Duterte para maalagaan niya. At sasama pa si Senator Robin, di ba? May +1. Oo, kasi pati daw si Senator Robin Hood Padilla. Sasamahan daw niya. Nabilib ako, pero nagulat ako nung pagkatapos niya sabihin yun, biglang 3 araw siya absent sa sesyon ng Senado at hinahanap na nga hanggat lumabas nga itong mga picture niya sa Cebu. So ako, karapatan naman ng kahit sinong tao na humaharap sa legal process tulad nito na, di ba, galangin ang kanilang karapatan, mag-file ng kanilang, o naman gusto nilang i-file sa korte, pero kailangan din naman magpakita na handa kang humarap, di ba? Hindi naman pwedeng takbuhan itong mga ganito dahil kung talaga namang naniniwala ka na tama lahat ang kanyang ginawa, di ba? Sa kanyang kapasidad bilang PNP chief sa pagpapatupad ng drug war, di harapin nila itong bagay na ito at para malinis ang kanyang pangalan pagkatapos ng isang maayos na proseso. Pero yung ganitong haharap ako tapos mawawala ka, parang medyo hindi nakakawala ng bilib ng konti, hindi ba? And attorney, paano ba talaga yung proseso ng mga arrest warrant niyan? Let's say, may arrest warrant, pero or kailangan pa bang intayin na ina-announce ba yan, uy, may arrest warrant ka? Or can you show it to that person on the day na ina-arresto mo siya, di ba? Or pwedeng later on, di ba? Parang kay former President Duterte. Kapag arrest, kailangan nilang i-present yung warrant. Yes. Siyempre, dahil yun ang legal basis yun ang legal authority para ikaw ay hulihin. Para nung ginawa kay dating Pangulong Duterte, naalala ko pa yon si General Torre pa, di ba? Mismo binasa yung laman ng warrant, pinaliwanag sa kanya at sinabi pa niya na naintindihan niya, di ba? Yun yung So, ini-expect ko na kung meron mang warrant na lalabas diyan at ipapatupad na ng PNP, ganun din. Ipipresenta kay Senator Bato de la Rosa, ipapaliwanag sa kanya at sa batay dun sa warrant na yun, pwede siyang arrestuhin. Okay. Pero hindi kailangan na i-announce beforehand. I mean, parang kay former President Duterte, nagulat na lang tayo, di ba? Na meron. Parang meron palang ganun. Meron ng, sa aking pagkakaalam, meron ng patakaran ang ICC mismo na lahat ng mga warrants na kanilang i-issue until yung actual service ay considered as confidential. At merong practical na dahilan dito. Siyempre, kung i-announce mo, di ba, weeks in advance, baka mamaya magtago. Nandun na siya sa Greenland. Kasi kailangan nating alalahanin, madami sa mga humaharap sa ICC, hindi naman mga ordinaryong kriminal. Ito ay high mga profile. tao na kapangyarihan, may influensya, posibleng mga matataas na opisyal ng gobyerno, at may kakayahan na talagang umiwas o magtago, di ba, kung mabibigyan sila ng advance notice. So, ako understandable yun, and as long as bibigyan ka naman ng process sa pag kinuhuli ka na, papaliwanag sa iyo yung warrant at pagkatapos noon, hindi naman as if kulong ka na kagad, di ba? Haharap ka pa sa isang full-blown na paglilitis. Magkakaroon ka ng abogado, magkakaroon ka ng pagkakataon na iharap yung idepensa, nagagalang yung kanyang due process right. So ako,
tingin ko, or ano yun, bahagi, di ba, ng tamang proseso dito sa ganitong klaseng mga usapin. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Nako, sulit na sulit ang oras mo dito sa Barangkada Balita. Isa na sa pinakamahabang interview ito na Oo nga, ating nagawa. Masaya Nasarapan kami. Oo, Again, sana, maraming salamat. Sana in person again next Oo, time. next time dito naman sa studio. Sige, sa susunod. Hindi ba, interview ba? Uwi naman ako dun sa, bayad naman dun sa 3-day sale ni Ninya. Oo, sulit yun eh. Oh, highlight ng araw Bili yun. kayo ng ano, maganda yun. Inabel. Galing mo doon. Sige. Thank you, Attorney. Barry, maraming salamat po. Magandang gabi at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo, Jack Ninya.